Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Pots TV! Dito na naman ako ngayon sa favorite place ko kung saan ako lagi nakatambay, galing sa trabaho. So, kaya ako nakapag-vlog na naman ngayon. Naisip kong i-share sa inyo na katatapos ko lang po na mag-file ng tax. So, every year po kasi kami yung nagpa-file ng tax namin. Medyo worry ako kasi nga may part-time ako. So ibig sabihin, bukod sa aking full-time job, mayroon pa akong part-time na full-time job. So, worry nga ako na pag nag-file ako ng tax, may possible na magbayad ako kasi wala akong dinagdag na tax. Kung halimbawa kayo nagpa-part-time, minsan kalimitan tanong pag nag-part-time ba ako o may extra job ba ako, worth it nga ba? So dapat alam nyo rin to guys. Ako kasi sa totoo lang hindi ko rin alam. Banat lang ako ng banat, part-time lang ako ng part-time. Nakaraan nagpa-compute na ako ng tax. So medyo happy face ako ngayon kasi hindi po ako nagbayad ng tax bukod dun sa aking part-time job. Ibig sabihin, yung kaltas ng full-time job ko maganda yung kinakaltas nila. Yung pangalawa, yung sa akin part-time maganda rin yung kaltasan. Isa rin sa nakadagdag doon kasi marami akong dependent. Advantage din guys na halimbawa nagpa-part-time kayo tapos nakadepende sa iyo yung mga kids mo. Tapos si Mrs. nakapag-decide nga kami na focus muna siya sa mga bata kasi ayaw rin naman talaga namin na iano sa daycare kasi unang-una iba pa rin yung parents talaga laging kasama, nakikita natin yung mga anak natin. Pero kung talagang no choice na kailangan i-daycare, pwede naman po. Kaya lang ngayon napagdesisyonan nga namin na hindi na namin i-daycare yung mga bata para si Mrs. ang magbantay. Ang sabi ko naman kayang-kaya ko yung ako muna yung magtrabaho. Kaya nakadepende sila sa akin. So nung nag-compute ng tax, hindi ako nagbayad. Ngayon guys, mahilig kasi ako magtanong. Kaya nung nag-file ako ng tax, nagtanong ako nito, nagtanong ako ganyan. Unang tinanong ko kasi kay Ate Mean. Shoutout nga pala kay Ate Mean, siya yung nag-compute sa akin. Bukod sa shoutout, thank you so much. Tinatanong ko sa kanya kung Ate Mean, medyo malaki yung income ko ngayon kasi kumita ako sa full-time ko, kumita din ako sa part-time ko. So nag-worry ako baka hindi o baka yung aking na-save na kaunti maibayad ko lang dun sa pagbabayad ko sa tax kasi baka nag-over ba ako o kinulang yung pagbabayad ko ng tax. Kasi dito guys sa government, pagka kulang yung pagbabayad mo ng tax, sisingilin ka ng government. So wala kaming lusot dito. So kada filing namin ng tax o may part-time kayo, kailangan yung i-declare. Lalo pagka pumapasok sa bank account natin yung income natin, kailangan po nating i-file. Kasi pag na-trace mo ng government yon, papadalan ka ng sulat na may pumasok sa yung income, kailangan mo lagyan ng tax, lalo pagka galing sa mga part-time job. So kailangan natin i-declare yon. So mabalik tayo doon sa aking tanong. Sabi ko, Timean, anong magandang gawin ito? So sabi na Timean, meron ka bang mga out of pocket mo na expenses mo, like 'di ba dito guys, pagka ginagamit namin insurance lalo sa dental, yung kunyari may mga binili kami sa mga vision, pag nag out of pocket pala ako, kailangan ko pala itabi ang resibo. For short, lahat ng out of pocket nating expenses na hindi naging na-covered sa insurance natin, kailangan natin itabi yung resibo. The end of the year, pwede natin siyang i-file sa tax. Sad to say, yung aking mga resibo hindi ko po naipon kasi siyempre lack of awareness ako tungkol diyan. Kaya this year, ang plano naming mag-asawa, pag may out of pocket ako sa aking bulsa na hindi na covered ng insurance,
itatabi namin yung receipt para just in case na pag nagpa-compute kami ulit, baka makatulong po sa pagpapiling ng tax. Guys, pasensya na kayo guys, hindi ko talaga totally kabisado pa yan, pero at least may na-input po sa akin na yung out of pocket galing sa hindi na covered sa insurance, katulad ng sa vision natin, sa dental natin, lalo sa mga kids natin na hindi na covered sa insurance natin. Itabi po natin yung receipt. Tapos isa pa, yung halimbawa yung mga anak natin, pinapasali natin sa mga activity, like pinapajoin natin sa basketball, any kind of activities na nagbabayad tayo, itabi po natin yung resibo, baka sakali makatulong po yan. So alam po yan ng mga naggagawa ng tax. So at least kahit paano guys, sa mga hindi pa na hindi pa nalalaman yan, tapos na ano nyo tong aking vlog, itabi nyo yung receipt, baka sakali kapag may part-time job po tayo, kailangan po natin magpadagdag ng tax para sigurado. So yun lang guys, sa ngayon yun lang may share ko sa inyo guys about sa filing tax ko. So yung reminder niya, hindi ko kakalimutan yon, bumili nga si Mrs. ng folder para doon namin ilagay lahat yung mga receipt. Tapos isa sa advice niya sa akin na magpadagdag ka na para sigurado. Ngayon guys, yun lang naman may share ko about sa filing ko ng tax. Kaya medyo happy ako ngayon kaya hindi ako nakapagbayad, di ba? Ang i-share ko rin sa inyo ngayon guys, dito sa favorite place ko na pagkagaling ko sa part-time, dito ako nagre-relax, dito ako nagpapahangin. Pakita ko sa inyo kung ano yung natatanging ganda ng aking pahingahan. Bakit merong ganyang daungan? Ibig sabihin may bangka. Opo guys, itong lawa na to, pag summer, kasi malapit na yung summer dito, maraming namamangka diyan. Yan. See? Yan yung mga bangka. Ang haba niyan guys, no? Ilang kaya yung pasahero niyan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo guys. Walo yung nakasakay dyan sa malaking bangka niya, no? Nandito tayo sa daungan. See? Sa ngayon wala ka pa makikita kasi wala pa kayo makikita ang bangka kasi nagpo-frozen pa Pero pagka summer na, madaming ano din yan, madaming bangka diyan. Pinakadaungan talaga nila to. So kung makikita nyo yung mga dimotor na bangka kanina, dito naman yon, dito nila iniahon, tapos sinahatak na lang ng truck. So ayan, pinaka gate nila. Ayun yung isa sa pinakadaungan din, no? Guys, ganda, sarap magkabangka din dito. Usually guys, pag naglalakad-lakad ako dito, isang oras. Pag umuwi ako 3:30, diretso na dito. Nasa bahay na ako ng alas 5. Sinasama ko sila Commander tsaka yung mga bata, kaya lang busy kasi hindi pa nakapagluto si Commander. Gusto kasi noon pagka gagala kami, nakapag-prepare na, may food na para pag uwi namin sa bahay, may pagkain na. Tara guys, punta tayo dun sa tinatawag na ang tawag nun? Isla. Punta natin ngayon, tara, let's go.
So yan yung daanan guys oh. Papunto dun. Yun, yung islang yun. Tsaka pag napagod ka, pahinga ka lang oh, may upuan. Oh guys, pagka naglalakad-lakad tayo dito guys, kita niyo yung basurahan yan. Pag may basura kayo, dyan natin ipapasok para walang kalat. Pero meron nagkalat. So reminder, yan. Oh, danger. Pagka ganyan, malambot na yan. Yan, malapit na tayo. Yan yung isla. Dito guys, bawal yung kung saan saan natin pwede ilagay yung mga flyers. Katulad kunwari may mga business tayo o gusto natin i-promote yung ating mga ano. Bawal kung saan saan magdikit. Meron talagang isang area na pwede tayong magdikit. So ito yon. Basta may notice, pwede namin yan. Pwede namin idikit dito. So lahat ng mga naglalakad dito, kung may interesting sa ano, pwede sila tumingin dito. Tara na, let's go! Maglakad na tayo papunta dito. This area is not maintained during winter season. So, reminder, do not feed the wildlife. Okay. Copy. Copy that. Copy that ni Pots TV. Nice. Napakaganda. Napakasarap talaga rito magtambay-tambay. Guys, pag nakakita tayo ng gansa, bawal hulihin, bawal yung habulin. So hayaan natin silang gumala-gala dyan. Ibig sabihin, karapatan din nilang magpahinga at gumala-gala rito. Yung tulay kanina na hinahanap ko. Ang ingay naman nila. Matutuwa lang sila kasi nagbablog daw si Pots. Nako mga fans, mga fans. Tuwan-tuwa siya kasi sama daw siya sa video. Oh, please subscribe Pots TV ha. Oo daw. So yun lang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa vlog ko ngayon. Sana nag-enjoy po kayo at nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting idea about sa aking filing. Kahit alam ko po hindi siya sapat. And kung nagustuhan nyo po, please likes and bacon naman, subscribe dun po sa mga bago. Tapos please notify po ang notification para pag may bago po akong upload, mag-notify po sa inyo. Guys, keep safe and God bless. Ingat po pa tayo lagi. Pots TV!